A blessed Christmas morning to all. Praise God. Kapaskuhan po ngayon. Baka yung iba po ay hindi pa alam. Ngayon po mismo ang December 25, ang Kapaskuhan. Purihin ang Panginoon. Merry Christmas po sa lahat sa inyo dyan, mga kapatiran. At natutuwa po ako na sa taong ito natapat ang celebration ng Christmas Friday dahil holiday po dito o weekend dito sa Middle East. Merry Christmas po sa mga kapatiran sa TCI dito sa Alcor, ganon din sa TCI sa Pilipinas. Magandang umaga at Merry Christmas po sa mga kapatiran dyan sa JCF Bin Mahmud, JCF Markia, NCCM Markia at NCCM Duhail. Merry Christmas din po sa ating mga kapatiran dyan sa UAE, Abu Dhabi, sa Dubai, sa Libya po, at sa Pilipinas. Merry Christmas din po sa inyong lahat dyan. Merry Christmas kay Mami, kay Jan, kay Chow. Nanonood sila ngayon. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Merry Christmas sa Pila Laguna. Merry Christmas po dyan sa Australia at sa New Zealand. At ganoon din po sa ating mga kapatiran na later on manunood sa US. Magandang umaga po o magandang araw sa inyong lahat at Merry Christmas! Purihin ang Panginoon dahil po sa ligaya, sa katuwaan, at sa pagpapala na dala ng Kapaskuhan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba mamaya sa ating Christmas message. Pero bago yan, nandito muna po tayo sa ating Friday School. Ayan. Ating pong itutuloy yung ating pinag-aaralang lesson, yung Ebanghelyo at ang Roman Catholic Church Doctrine of Salvation. Nasa lesson 4 na po tayo, mga kapatiran. At ako po ay nananalig na itong pinag-aaralan natin ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na kaalaman tungkol sa Ebanghelyo, yung tunay na Ebanghelyo. At ito po ay paghahanda na rin para po hindi tayo madaya sa darating na malaking dayaan pagdating po ng panahon. Right before the second coming of the Lord Jesus Christ, magkakaroon po ng talagang pandaraya ang kaaway. At ito po ay sa pamamagitan po ng Antichrist na alam natin kung sino. At nasa lesson 4 na po tayo. Bago natin ituloy ang ating pag-aaral po, tayo muna ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon para siya magbigay po ng kaunawaan sa ating pag-aaral ito. Dakila namin Diyos, manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa Kapaskuhang ito na inaalala ng Kristyanuhan sa buong mundo ang kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig ninyo na nagbigay sa aming Panginoong Jesucristo upang siya ang aming maging tagapagligtas mula sa mga requirements ninyo na hindi namin magawa. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamamagitan niya kami po ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat din po sa panahon na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin upang lumalim ang pagkakilala namin sa aming Panginoong Jesucristo. At kung magkagayon, kami po ay maiiwas sa hindi tunay na Ebanghelyo, hindi tunay na Kristo, at hindi tunay na banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga kapatiran ko po na patuloy na sumusubaybay sa Bible study ito, Panginoon.
hiling ko po sa inyo na pangunahan kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito. Siya po ang maging guide namin at siya ang magbigay ng illumination sa amin sa mga pag-aaralan namin. Palain niyo po ang portion na ito ng aming pagsamba at patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samad na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, tutuloy po natin ito nung nakaraan po nating lesson, sa lesson 3, na pag-aralan po natin yung official doctrine ng Roman Catholic Church sa salvation. At ito po ay documented. Nagbigay po ako ng mga citas sa mga authoritative Catholic na references natin. Lalong-lalo na po yung Council of Trent. Yan po ang official declaration ng Roman Catholic Church sa kanilang mga doktrina. Lalong-lalo na po yung doktrina sa kaligtasan. Bagamat gumagamit sila ng mga biblical terms, kaya lang po binibigyan o nabigyan nila ng ibang pakahulugan ang mga biblical terms na ginagamit din po natin. Iba lang ang kanilang pakahulugan. Okay? Ngayon, in short, isa-summarize ko po yung Catholic doctrine ng salvation. Si Jesus Christ, by His passion and death, binili po niya yung tinatawag nilang sanctifying grace o yung nagpapabanal na biyaya ng Diyos. Yun po ang purpose ng passion and death ni Jesus Christ. And this is the official stand of the Roman Catholic Church. Binili niya by His passion and death yung pong sanctifying grace na yun po ay ibinibigay sa tao. At yung sanctifying grace pong yun, o yung nagpapabanal na biyaya ng Diyos, pagka yun po ay tinanggap ng tao, okay, yun po ang nagpapabago sa kanya completely, yun ang naglilinis sa kanya mula sa kasalanan na nasa loob niya, okay? Nililinis po siya inwardly, interiorly from sin, and rendering him good and holy before God. Dahil nga yung tinatawag nilang nagpapabanal na biyaya ng Diyos ay ibinigay sa tao, yun po, pagka tinanggap ng tao, yun ang maglilinis sa kanya sa mga kasalanan niya na nasa loob niya. Gagawin siyang pure, gagawin po siyang holy and good. At pagka naging holy and good na siya, dahil po doon sa nagpapabanal na biyaya ng Diyos na binili ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa cross, pagka po nabago na siya at naging holy na siya dahil sa sanctifying grace na gumagawa sa kanyang katauhan, siya po ay maliligtas. In short, yan po ang doctrine ng salvation ng Roman Catholic Church. This is how God's grace saves a man to obtain eternal life. Kailangan yung biyayang yon na nagpapabanal ay tanggapin ng isang tao para po makakilos yon sa loob niya at siya ay malinis sa mga kasalanan na nandun sa loob niya. At pagka nangyari na yon, siya po ay magiging banal, matuwid sa harap ng Diyos at siya po ay maliligtas dahilan doon. In brief, yan po ang Roman Catholic Church doctrine. Right. Ngayon, tingnan po natin. Itong Roman Catholic doctrine na ito ng salvation, right? Kailangan yung tinatawag na nagpapabanal na biyaya o sanctifying grace ay kailangan pong i-infuse. Ibig sabihin, kailangan pong ilagay sa loob ng tao. At ito po ay napangyayari sa oras po ng tinatawag nila ng Roman Catholic Church na baptism.
Sa kanila po, pagka binaptize ang tao o bata, normally ang ginagawa nila. Although meron pong mga adults na nako-convert sa Roman Catholicism na binibinyagan po. At para sa kanila, pagka ikaw ay bininyagan sa tubig, ay magkakaroon ka po ng sanctifying grace. Yon ang pagbibigay ng Diyos ng sanctifying grace. Ginagamit ng Diyos yung water baptism para sa ganon, ihudyat na yung kanyang nagpapabanal na biyaya po ay naibigay na sa tao. At itong sanctifying grace na ito, pag na-infuse na po sa tao, ito ang magbibigay ng new birth. Okay? Sa tao, ito ang magpapa-born again sa kanya, spiritually. Right? At pagka na-born again na siya, mag-uumpisa na pong gumawa yung cleansing and purifying work ng sanctifying grace. Para sa ganon, siya po ay maging banal at matuwid sa harap ng Diyos. Ang tawag po ng mga evangelicals dito sa prosesong ito, being born again and then sanctification or regeneration, sanctification. Ang tawag po ng mga evangelicals dito ay sanctification. Evangelicals also call the new birth and sanctification as the new life of the believer. Yan po ang mga termino ng mga evangelicals dito sa inilalarawang salvation ng Roman Catholic Church. Ang tawag po ng mga evangelicals diyan ay regeneration, sanctification. Right? At tinatawag po yan the new life of the believer. Yung iba, gusto nilang tawaging changed life, ang binagong buhay ng isa pong mananampalataya. At it is on the basis of the new life, the new birth and sanctification, sang-ayon sa Roman Catholic Church, it is on this basis that God makes a man righteous before Him. At kung righteous na siya before Him, saved na siya. Okay? So, yan po ang doctrine ng Roman Catholic Church. Sa evangelical language po, ang doctrine po ng Roman Catholic Church ay yung new birth at saka yung sanctification. Yung regeneration, sanctification, yan po ang kanilang basihan ng eternal life o ng salvation. Okay? Natatandaan niyo po yung ating illustration. Una, God, grace, tapos faith, tapos good works, yan po yung sanctification, at salvation. Ayun. Okay? Mula sa Diyos, ibinigay niya ang grace dahil binili ng ating Panginoong Jesucristo yan. Dahil hindi po natin we are not worthy, ang sabi nila, we are not worthy to receive God's grace dahil nagkasala tayo. At dahil nagkasala tayo, kailangan pong bayaran muna ng ating Panginoong Jesucristo yung ating pagkakasala. At yun po rin ang pambayad niya doon sa sanctifying grace na kailangan natin para makagawa sa loob ng ating katauhan daw. Right? Para tayong baguhin interiorly at maging pleasing tayo sa harap ng Diyos. Okay. So, pagkatapos niyan, faith, good works, o yung sanctification na tinatawag ng mga evangelicals. Pagkatapos, salvation. Sa Roman Catholic Church po, interchangeable po sa kanila yung justification at saka sanctification. Although sa mga evangelicals po, binibigyan nila ng pagkakaiba yung dalawang yan, justification at saka sanctification. Sa Roman Catholic doctrine po, iisa lang po yan. Para sa Roman Catholic doctrine, justification is God's sanctifying grace working inside of man para siya maging
malinis, maging matuwid, maging banal sa harap ng Diyos. Yun po sa kanila ang justification. Right? Sa iba nating pagkakataon, pag-aaralan po natin yung pagkakaiba ng paniniwala ng mga evangelicals sa justification at sa sanctification. Pero sa Roman Catholic Church po, pag sinabi nilang justification, they actually mean sanctification. At pag sinabi nilang sanctification, yun din po ang justification para sa kanila. Okay? So, with that in mind, right, ating pong babalikan yung ating pong unang sinipi sa isang authorized na doctrinal catechism ng Roman Catholic Church. Ito po, matatandaan nyo itong mga questions and answers na ito. Ang sabi po niya, what is justification? Tandaan nyo. Yung pong justification sa Roman Catholic Church ay pareho din po ng justification, ng sanctification. Kaya ito po, pag sinabing what is justification, para na rin itinanong yan, what is sanctification? Okay? Para sa kanila po, iisa yan. What is justification? It is a grace which makes us friends of God. Yun po ang sagot. Question: can a sinner merit this justifying grace or sanctifying grace? Ang answer po niya, no, he cannot. So, makatwid, ito pong sanctifying grace na ito, justifying grace, na kailangan ng tao para siya ay malinis sa loob niya at ma-purify po yung loob niya at mawala yung mga kasalanan niya. Kailangan niya itong sanctifying grace. Pero ang sabi po rito, hindi niya ito makukuha by his own merits. Can a sinner merit this justifying grace or sanctifying grace? The answer is no, he cannot. Because all the good works which the sinner performs whilst he is in a state of mortal sin are dead works which have no merit sufficient to justify. Ang ibig niya sabihin nito, bago matanggap ng, kung wala yung sanctifying grace, right, na binibigay ng Diyos para linisin ng tao sa loob, without that sanctifying grace, lahat daw ng work ng tao ay walang merito. Okay? In other words, sa evangelical language, yung pong mga unregenerate, yung mga hindi pa na born again, yung kanilang mga gawa ay hindi po pwedeng ma-merit ang grace ng justification o ng sanctification. Okay? We are talking about Roman Catholic doctrine. Okay? So, ibig sabihin, yung mga works mo, o works ng tao, before regeneration or before the new birth, yan lahat po ay walang merit yan. Dead works ang tawag nila. Okay? Are dead works which have no merit sufficient to justify. Tapos ang tanong, is it an article of Catholic faith that the sinner in mortal sin cannot merit the grace of justification? Talaga pong yan ang kanilang paniniwala. No sinner can in mortal sin. Pag sinabi nilang sinner in mortal sin, hindi pa yan regenerate, hindi pa yan na born again. Wala pa sa kanya ang sanctifying grace o justifying grace. Yan po ang tandaan natin. Okay? So, hindi niya mamimerit daw ang justifying grace. How then is the sinner justified? Ayan. Paano ngayon ma-justify ang isang tao o paano po siya magiging matuwid sa harap ng Diyos? Ito po, he is justified gratuitously by the pure mercy of God, not on account of his own or any human merit, but purely through the merits of Jesus Christ. For Jesus Christ is our only mediator of redemption, who alone by his passion and death has reconciled us to the Father, to his Father. Ngayon, dapat natin maunawaan, ilagay natin sa isip natin muna, we are reading in
Roman Catholic glasses. Okay? Pag sinabi niyang you are justified gratuitously by the pure mercy of God on account of Jesus Christ, ang ibig sabihin, yung pong justifying grace o sanctifying grace, mapapasayo lang yon dahil dun sa merit ni Jesus Christ. Ibig sabihin, yung merit ni Jesus Christ ang bumili nun. Right? Hindi yung merit mo, kundi purely yung merit ng Diyos ang bumili doon sa justifying grace para sa iyo. Para yung justifying grace ay matanggap mo at malinis ka mula sa mga kasalanan mo na nasa loob, at pag nalinis ka na, naging holy ka na sa harap ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Yan po ang Roman Catholic doctrine. Tapos, ang sabi niya, why then, the next question is, why then do Protestant charge us with believing that the sinner can merit the remission of his sins? Their ignorance of the Catholic doctrine as the cause of this, as well as many other false charges. So, kaya lang daw po sinasabi natin na yung mga Roman Catholics, they can merit the grace of justification, ay dahil hindi raw po natin alam yung kanilang doctrine, lalong-lalo na itong doctrine nila sa salvation. Sa totoo po, yun ay totoo yun. Okay? Kaya yung mga evangelicals na pag napag-aralan nila yung Roman Catholic doctrine ng justification o ng salvation, nakikita nila wala naman palang pagkakaiba sa natin, sa ating paniniwala. Right? Well, napakalaki po ng pagkakaiba. Kung hindi nyo pa nakikita ngayon, abay, medyo dagdagan pa yung pag-aaral dahil sa lessons 1 and 2 natin, pinag-aralan po natin yung tunay na doctrine ng salvation. I-compare po natin ngayon itong Roman Catholic doctrine ng salvation sa tunay na doctrine ng salvation na pinaka-malinaw na inihayag po ni Apostle Paul. At sa panahon naman ng Reformation ng 16th century, yan pong paniniwala o yung explanation ni Apostle Paul sa doctrine ng salvation ay na-revive, na-rediscovered ni Martin Luther. Okay? Kaya ngayon, pag-aaralan natin, RCC Doctrine of Salvation in contrast to Paul and Luther. Yung pong si Luther, nakuha niya, na-rediscover niya mula kay Apostle Paul, yung pong tunay na doktrina ng kaligtasan na nasa Bible. Okay? 10 po ito. Tandaan niyo po, paghahambingin na natin ngayon yung Roman Catholic doctrine at saka yung biblical doctrine, right, as expounded by the Apostle Paul mula sa Romans, right, sa Galatians, in-expound po niya yan ng malinaw, step by step, very systematic ang presentation niya. Ganon din po si Luther, nung siya ay ma-rediscover niya ang mga sinulat ni Apostle Paul at naunawaan niya kung paano ito naunawaan ni Apostle Paul, right? Na-rediscover niya po yung tunay na doktrina ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Una, ito po ang unang punto, to Paul and Luther, saving grace is in Christ. To the Roman Catholic Church, saving grace is infused in man. Yung pong nakapagliligtas na biyaya ng Diyos, sang-ayon kay Paul at sang-ayon kay Martin Luther, right, ay na kay Kristo yung saving grace na yun. Remember, ang sabi po sa atin sa John 1:17, grace and truth came through Jesus Christ. Ito pong biyayang ito ay na kay Kristo. Ang sabi po dito, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace,
which was given to us in Christ Jesus before time began. Yan po ang nasasabi sa 1 Timothy 1:9. Yan po ang basihan ng paniniwala ni Apostle Paul at ni Luther na ang grace na ito na nagkapagliligtas, ito po ay na kay Kristo. Ibinigay sa atin, pero ito po ay na kay Kristo ibinigay. Ito ay para sa atin, pero ibinigay po ito in Christ. Kaya si Jesus Christ po, siya ang tinawag na Savior. Right? Dahil siya po siya po yung nasa kanya yung grace na ibinigay ng Diyos para tayo iligtas. Hindi yung grace na ibibigay sa atin pagkatapos yung grace na yun ang lilinis sa atin sa loob natin. At pagka nalinis na tayo mula sa kasalanan na nasa loob daw natin, yun ay magpapaging matwid sa atin sa harap ng Diyos. At dahil sa matwid na tayo, sa gawa po ng sanctifying grace, tayo ay ligtas. Pero sabi dito, the grace of Christ, the grace of God is in Christ. Kung titingnan po natin ang definition ng grace sa banal na kasulatan, it is the favor of God shown to undeserving sinners. It is the undeserved favor. Ano yung favor na yon? Define po yan sa Titus 2:11, kung hindi ako nagkakamali. Itong grace na ito po yung love and kindness of God towards undeserving sinners. Love and kindness po ito. Ito yung nasa puso ng Diyos. Kaya po niya ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo dahil nasa puso niya yung love and kindness towards us, undeserving sinners. Saving grace is in the heart of God, not in the heart of man. Sa Roman Catholic Church, ang saving grace nasa puso ng tao. Okay? Yan po ang malaking pagkakaiba. To Paul and Luther, yung pong to justify means to reckon or to account as righteous. Yung pag-aaring matwid, ang ibig sabihin, ibibilang ka, ia-account ka na matwid, okay, by the imputation of Christ's righteousness. Ibibilang sa'yo, hindi ikaw ang matwid, kundi si Kristo ang matwid. Kaya lang yung katwiran ni Kristo yun ang ibinibilang na sa'yo. Dahil ginawa po ni Jesus Christ yung katwiran na yun para sa'yo. Okay? Ibinibilang sa'yo yun. So, to Paul and Luther, to justify means to reckon or to account as righteous by the imputation of Christ's righteousness. To the Roman Catholic Church, to justify means to make man righteous inwardly. Yun po ang ibig sabihin sa kanila ng justification. In his own person by infusion of Christ's righteousness. Yun daw righteousness ni Jesus Christ, right? I-infuse sa'yo. Ibig sabihin, ilalagay sa'yo, sa puso mo, okay? Sa katawan mo. In your own person, inwardly. Right? So, malaki po ang pagkakaiba niyan. Okay? Dahil yung righteousness ni Christ, sa understanding ni Paul at sa ni Luther, yung po ay ibinibilang na parang sa atin dahil ginawa yun para sa atin. Hindi ini-infuse. Okay? Hindi ipinapasok yun sa loob. Okay, ang sabi po rito, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Tinupang po niya, ini-impute, hindi ini-infuse. Okay? Kailangan po maging kayo, klaro dito sa pangunawa, dito sa mga ginagamit na terminong ito. Pag sinabing impute, ibinibilang lang na sa'yo. Hindi talaga sa'yo. Hindi ikaw ang gumawa nung righteousness na yun, kundi si Christ.
Kaya lang, ginawa niya yun para sa'yo, sa pangalan mo, bilang substitute mo. Ginawa niya yun. At dahil bilang substitute mo siya, kung ano yung ginawa niya, ibinibilang na parang ikaw ang gumawa. Ibinibilang. Right? Yan po yung imputation. Pero yung sa Roman Catholic doctrine po, hindi ibinibilang, kundi inilalagay talaga sa loob. Okay? So, yung righteousness ni Christ, hindi na po identical sa kay Christ, kundi napunta sa'yo. Infuse, yun po ang ibig sabihin. Okay? So, I hope na as we go along, magiging malinaw po ito. Alright. So, tingnan po natin yung pangatlo. Sabi po dyan, to Paul and Luther, salvation was the work of Christ outside of man. Ayan. Lalong lilinaw ngayon. Para kay Paul at para kay Luther, ang kaligtasan po ay ginawa o gawain ni Kristo outside of us. Bakit po outside of us? Hindi naman po siya napako dito. Right? Hindi naman po ipinanganak si Kristo dito sa loob natin. Hindi siya nabuhay sa loob natin. Ibig sabihin, hindi po siya yung mga ginawa niya, hindi niya ginawa dito sa loob natin. Right? Hindi siya dito napako sa cross. At hindi siya dito nabuhay muli. Nabuhay siya talagang muli in history. Nabuhay siya, nagkatawang tao, nabuhay ng matuwid, namatay, at pagkatapos nabuhay muli sa history. Right? Nangyari po talaga itong mga ito. Events po ang mga ito. Historical events. Hindi po yan nangyayari dito. Yun po ang salvation event. Sa Roman Catholic Church, ang salvation po ay nangyayari sa tao sa pamamagitan ng sanctifying grace na ginagawa ng banal na Espiritu. Saan? Inside of man. Okay? To the RCC, salvation is the work of the Holy Spirit inside of man. Dito, malaki ang pagkakaiba. Right? Luther and Paul, ang salvation para sa kanila, the work of Christ outside of man. Dito naman sa Roman Catholic Church, salvation is the work of the Holy Spirit inside of man. Laki ng pagkakaiba. Right? Napakalaki. Night and day ang pagkakaiba. Number 4. To Paul and Luther, justification, the new birth, and sanctification are fruits or results of the benefits of salvation when man believes in Christ. Para kay Paul at para kay Luther, yung pong tinatawag nating new birth, justification, sanctification, yan po ay mga bunga o resulta o benefits nung salvation na ginawa na ni Jesus Christ. Okay? Kaya nga dun sa ating mga unang lessons, right? Lessons 1 and 2, ating pong binigyan ng malaking pagkakaiba yung salvation na ginawa ni Jesus Christ, yung life, death, and resurrection niya for our salvation, at saka yung benefits po na mapupunta sa atin kung sasampalatayanan natin yung salvation na yun. Right? Pero sa Roman Catholic Church po, yung mismong new birth, yung sanctification o justification, yun mismo ang salvation. Okay? Malaki pong pagkakaiba yan. Right? Ito nga ang sinasabi ko. Right? Meron pong mga evangelical na Christians na ang new birth at ang sanctification po ay kasama sa tinatawag nilang salvation. That is Roman Catholic belief to the core. At maraming evangelicals po ang hindi nila na hindi sila aware na yung palang pinaniniwalaan nila na ang new birth at ang sanctification ay part ng salvation, hindi nila alam na yun ay Roman Catholic doctrine. At maaari natin sabihin, marami nang deceive dahil doon. Okay?
Panglima, to Paul and Luther, the good works of the born-again people are not meritorious and cannot earn salvation. Okay? Kay Luther at saka kay Paul, yung pong mga good works ng mga na-born again na. Ibig sabihin, good works ng mga believers. Right? Hindi po meritorious. Ibig sabihin, hindi yan makakaligtas, makakapagligtas. And they cannot earn salvation. Pero, sa Roman Catholic doctrine po, yung good works mo, pagka na-born again ka na, yung good works mo, yun ang sanctification mo, yun ang nagiging basihan para iligtas ka ng Diyos. Ako, napakalaking pagkakaiba niyan. Okay? O ito, babasahin ko yung sinabi ni Martin Luther. Okay? Against Latomos, itong si Latomos po, ito ay isang kardinal na nakadebate ni Luther noong panahon nila. Ang sabi ni Luther, Luther declared, every good work of the saints while pilgrims in this world is sin. Good works po ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung bad works, evil works, hindi po. Ang pinag-uusapan natin dito, good works ng mga born again, ng mga regenerate, ng mga believers. Ang sabi ni Martin Luther, every good work of the saints while pilgrims in this world is sin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I count all things but loss. Ano yung all things na kanya? Sinasabi niyang loss. I consider them dumb. Human waste. Ano po yung tinutukoy niya? Abay, kung babasahin nyo, yung pong kanyang righteousness na ginagawa niya, hindi bilang unregenerate, kundi bilang regenerate. Right? Kaya para kay Paul, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon niya. Ang sabi niya, as far as God is concerned, or as far as He is concerned, ang sabi niya, I am chief of sinners. Ganyan kalalim ang pagkakilala ni Apostle Paul. At ganoon din ni Luther sa kasalanan. Right? Ang sabi ni Luther, every good work of the saints while pilgrims in this world is sin. Ang sabi pa niya, a good work in itself is unclean if the covering cloud of grace is removed, and only if God's forgiving mercy is there, may it be considered pure, worthy of praise and honor. So, tinatakpan pa rin nung grace, nung mercy ng Diyos, yung ating mga good works. Dahil by themselves, yung ating pong mga good works, yan po ay, ang sabi, good work in itself is unclean. Meron isang nagsabi, passing through the corrupt channels of humanity, yung ating sinful human nature. Passing through the corrupt channels of humanity, our good works are tainted with sin. Okay? So, yan po ang malaking pagkakaiba. Para sa Roman Catholic Church, pagka na-born again ka na, pagka ikaw ay nabigyan na ng sanctifying grace at nilinis ka na, yung pong mga good works na ginagawa mo, yun ay nagiging basihan para iligtas ka ng Diyos. Pero kay Luther at kay Paul, hindi. Yung good works ng mga unregenerate, unless forgiven by the mercy of God, right? They are sin. They are unclean. Alright, so yan ang malaking pagkakaiba. Okay, tingnan po natin yung susunod pa. Number 6, to Paul and Luther, salvation is by grace alone, by faith, by Christ alone, through faith alone. To the Roman Catholic Church, salvation is by sanctifying grace infused in man by the Holy Spirit and by faith
and works. Yan po ang kanilang salvation. Okay? 7. To Paul and Luther, God justifies the ungodly who believes in Christ. Malinaw naman po yung sinabi dito sa Romans 4:5. Right? But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Okay? Yun daw pong nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Right? Na nagpapaging matwid sa ungodly, hindi makadiyos. His faith is accounted for righteousness. Pero, sa Roman Catholic Church sa doctrine po, God justifies the godly who is cleansed and purified by sanctifying grace. Na nandun po sa loob ng tao. Okay? Right, number 8. To Paul and Luther, salvation is focused in Christ. Ayan. Magiging na po ito. Palinaw ng palinaw. To Paul and Luther, salvation is focused in Christ and His substitutionary life, death, and resurrection. And therefore, right, salvation to Paul and Luther is Christ-centered. Yan. Sa Roman Catholic Church naman po, salvation is focused in man and the Holy Spirit's work within man, and therefore man-centered. Eh nakafocus dito Nandito nangyayari ang salvation. Ginagawa ng sanctifying grace sa loob mo. Nililinis ka niya. So ang salvation ay nakafocus sa tao sa Roman Catholic doctrine of salvation. Man-centered ang Catholic doctrine of salvation. Whereas to Paul and Luther, salvation is Christ-centered because salvation is the life, death, and resurrection of Jesus Christ for man's salvation. Okay? Sa pang-siyam po, tingnan natin. Right, number 9. To Paul and Luther, salvation is centered on the gospel of Christ's life, death, and resurrection for man's salvation. To the Roman Catholic Church, salvation is centered on the new birth and sanctification. Right? Malinaw yan. Sa biblical understanding ni Paul at saka ni Luther, ang salvation po ay centered sa gospel ni Jesus Christ, His life, death, and resurrection for us. Samantalang sa Roman Catholic doctrine ng salvation, salvation is centered on the new birth and sanctification na nangyayari po sa tao, loob ng tao. To Paul and Luther, number 10, to Paul and Luther, salvation is centered on the life, death, and resurrection of Christ, and therefore Christ-centered. To the Roman Catholic Church, salvation is centered on the new life or changed life of the believer, and therefore believer-centered. Itong 10 contrast na ito between the biblical doctrine of salvation and the Roman Catholic doctrine of salvation, makikita niyo po rito ang malaking pagkakaiba. Okay? Yung tunay na salvation is Christ-centered. Yung Roman Catholic doctrine of salvation is man-centered, believer-centered, Holy Spirit-centered. Nandito po kasi nangyayari ang salvation sa Roman Catholic doctrine. This 10 contrast between Paul and Luther's doctrine of salvation and the Roman Catholic doctrine of salvation expose the subtle deception of Satan that many Christians have been snared by without them knowing it. Any focus on the Holy Spirit's work inside of man rather than on Christ's work of salvation outside of man is marks of the RCC doctrine of salvation. Alam niyo po, ito ang malaking ebidensya na
mostly po, ang mga evangelical churches, ang outlook po nila sa salvation ay Roman Catholic rather than biblical salvation. Itong ebidensya. Yung pong salitang evangelical, yan po ay nanggaling at nag-umpisang ginamit noong 18th century. Nung magkaroon po ng mga revivalism, kung tawagin nila, revivals, ng mga, sabihin natin, ng mga Protestant churches. Sa pangunguna po ni Wesley, John Wesley, ni Whitefield, at yung mga kasama pa niyang iba, okay? Nagkaroon ng parang revival, at ang focus po nila ay ang gospel ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po tinawag silang evangelicals. Evangel, yan po yung ebanghelyo kung tawagin natin, okay, sa Tagalog. Evangelical, dahil yun po ang kanilang focus. Right? Pero alam niyo po, iniwan na naman ng mga evangelical yung focus na yon sa gospel. Right? Ang mga evangelicals po ngayon ay nakafocus po saan? Nakafocus sa new birth. Ano po ang Ano ang undeniable evidence nito? Alam niyo po, yung mga tinatawag nating mga born again, right? Yan po ay galing sa mga evangelical churches po yan. Okay? Tinawag ngayon na born again. Bakit tinawag na born again? Ang mga churches na yan. Dahil ang kanila pong focus ay new birth. Ang kanila pong focus ay being born again. Kaya nga tinawag silang born again. Hindi na ngayon, alam niyo po, yung iba, hindi na nila, pag sinabi mong, tinanong mo, anong religion mo? Born again ako eh. Right? Pag sinabi mong evangelical, pag tinanong ako, ano ako? Evangelical. Right? Ibig sabihin, ang focus mo dapat sa ebanghelyo. Yung iba, right? Yung iba, pag sinabi mong evangelical, ay hindi ka pala born again. Hindi nila alam na yung born again, galing po sa mga evangelical churches yan. Kaya lang, nagbago na ang kanilang focus. Wala na po sa evangel o sa ebanghelyo, ang focus nila, nasa born again na, nasa new birth na, nasa regeneration na ang focus. Kaya nga nabansagan silang born again dahil nandun ang focus. Alam niyo po, pag nakafocus kayo sa new birth, sa being born again, nakafocus kayo sa regeneration, ang inyo pong unawa ng kaligtasan, basically, is Roman Catholic. Deny it or not, yan po ang yan ang totoo. Kaya po maraming evangelicals ngayon, okay? Dahil ang pangunawa nila ay tulad na ng Roman Catholic Church, marami pong evangelicals ang lumilipat na sa Roman Catholic Church. In fact, may program po ang Roman Catholic Church na kung tawagin nila ay Coming Home. Yun po ay i-type niyo po yan sa Google. Makikita niyo, yan ang program ng Roman Catholic Church para po dun sa mga evangelicals na nagko-convert ngayon sa Roman Catholicism dahil nakita nila na ang kanilang doktrina ng salvation, ang kanilang pangunawa sa doktrina ng salvation ay katulad ng Roman Catholic Church. Ang sabi ko nga, pagka ang new birth at sanctification ay kasama sa ninyo, sa concept ninyo ng salvation, you are basically a Roman Catholic without knowing it. Kaya alam niyo po, yung mga churches, right? And this is a fact. Hindi po ito lihim. Fact talaga ito. Nakafocus po ang mga churches sa changed life ng believer. Yan ang idinidiin nila. Right? Hindi yung gospel na nakapagliligtas talaga.
Hindi yung salvation talaga. Kundi ang idinigdiin nila, kailangan magbago ang inyong buhay. Kailangan ma-born again ka. At bilang ebidensya ng being born again, kailangan yung changed life ang makita sa iyo. At yung term na kailangan makita sa iyo si Kristo. Very Catholic po yung yan. Yung concept na yan. Okay? Dahil ang paniniwala ng Roman Catholic Church, yung righteousness ni Christ na i-infuse sa iyo at yun ang nakikita ng tao. Very Roman Catholic Church po yan. Okay? Kaya ako ingat na ingat pagdating sa bagay na yan dahil ayokong magbigay ng impression na ang kaligtasan ay nasa pagiging born again at nasa pagiging sanctified. Dahil hindi po yan ang salvation. Yan ay bunga ng ating salvation. Hindi po yan yung hindi dahil sa na-born again ka, hindi dahil sa na-sanctified ka, na nabago ang buhay mo, kaya ka ililigtas ng Diyos. Hindi. Very Roman Catholic yan. At ang nakakalungkot, yan po ang paniniwala ng nakakaraming mga evangelical, born-again churches. Ini-equate nila yung new birth, ini-equate nila sa salvation. That is Roman Catholic to the core. Kaya nga pag may nakakadiskusyon na reform o mga Calvinist, na ang focus nila ay nasa regeneration dahil yun ang yun daw, dun nag-uumpisa ang ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa new birth. Aba, ang tanong ko, are you equating new birth, regeneration with salvation? Ang magtataka kayo, marami sa kanila ang sagot ay oo. Walang pinag-iba sa Roman Catholic doctrine ng salvation. I hope you see the big difference between these two. Yung tunay na doktrina ng salvation at yung Roman Catholic doctrine ng salvation. Marami sa mga evangelical, Protestant, born-again churches, ang concept nila ng salvation ay very much Roman Catholic than biblical salvation. It's a fact. Right? The fact na tinatawag, mostly yung mga churches ngayon ay tinatawag na born again. Outside the Roman Catholic Church, tinatawag na born again. Kung hindi ka born again, tatawagin ka either Protestant o Evangelical. Right? Pero yung pong karamihan yung majority na lumabas, yung galing sa evangelical churches, lumabas at naging born again. Okay? Ang emphasis po talaga nila, kaya sila tinawag na born again, ang emphasis talaga nila ay nasa new birth. Nasa po yan, dangerous ground po yan. Dahil yan ang nagpapakita kung ano ang concept natin sa salvation. Ang concept ng marami sa salvation, pagka na-born again ka, yun ang salvation. No. Hindi po yan. Yan ang bunga ng salvation. Right? Pagka nanampalataya ka dun sa salvation na ginawa ni Jesus Christ, magkakaroon niya ng bunga. Magkakaroon niya ng benefit sa iyo. Right? At napag-aralan po natin. Second lesson natin, the benefits of salvation. Balik-aralan niyo po para makita niyo ang malaking pagkakaiba. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral ngayong Friday. Sa susunod po, pang-5 na. 6 lang po ito. Huwag niyo pong imimiss ang series na ito. At makikita ninyo, masasagot po natin yung katanungan. Although ngayon, marami na sa inyo ang nakikita o bakit lumilipat yung mga evangelicals, lumilipat sa Roman Catholicism ngayon. Dahil po, alam na natin ngayon,
yung kanilang doctrine ng ng salvation, nakita nila na pala, Roman Catholic doctrine pala ng salvation. So hindi na hindi na mahirap lumipat. Okay? Kaya sabi nila, nagkamali daw yung Reformation ni Luther. Okay? Tama pala itong kinontra ni Luther nung panahon niya. So, next time po, pag-aaralan naman natin yung tunay na history ng Roman Catholic Church. Okay? Yung tunay po, based on secular history, hindi po yung based sa version ng Roman Catholic Church. Alright, so praise God. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin habang kami po ay nag-aaral ng banal na kasulatan. Maraming salamat sa kapayapaan na aming nararanasan, lalo na po sa Kapaskuhang ito. Dahil sa dulot ng kaligtasan ng aming Panginoong Kristo. Walain niyo pa po, maglalalabi naming sandali ng pagsamba sa inyo, O Diyos. At patawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magkaroon lang po tayo ng konting break. At pagkatapos po, tayo ay tutuloy na sa ating praise and worship. Okay? Magkakantahan po tayo ng mga kantang pamasko. Amen.